Okay, i-open natin ating ADCB. Tapos ilagay mo yung fingerprint mo. Pagkatapos, pag nalagay mo na yung fingerprint mo, magbubukas na yung dashboard natin. Ayan, nag-show na yung balance natin. So magpapadala tayo ng pera galing sa ADCB padulong sa Dubai Islamic Bank. So, ang kailangan natin dito is account number or IBAN number. So, select mo yung transfer, then click mo yung instant transfer. Pagkatapos, send money. Click mo lang ang send money. Ayan. Pagkatapos, ang nakalagay dito is yung within UAE, transfer using IBAN. Pag ADCB naman, yung primero. Yung transfer using account number. Pag ADCB account, yung papasahan mo. Pero ibang bangko, yung pangalawa, transfer using IBAN. Then, click mo lang, then, continue. Click mo lang yung continue. Then, kailangan mo ilagay yung IBAN number dyan. Make it sure na tama ang nalagay na IBAN number para hindi mapunta sa iba. So, ayan. Nakikita mo na yung pangalan dyan. Yan sa baba. Ayan. So, kailangan mo lang talaga i-fill up yung account name para mag-confirm doon sa nakalagay na account name. Pagkatapos, lagay mo ng address. Kahit lagay mo lang ng isang address lang, nakalagay address 1, 2, and 3. So, yan. Click mo lang yung savings account. May balance tayong 205. Then, lagay mo yung amount kung magkano ang ipapadala mo. Yan. Tapos, select the transfer fee. So, yung primero R, so, ikaw yung mag-shoulder. Basahin mo na lang yan. Ikaw yung mag-shoulder ng fee. Like 1 dirham lang naman. Tapos yung share, paghatian nyo yung bayad ng pagpadala. So, based on my experience, yung sa pagkapadala ko nito is 1 dirham lang naman ang na-charge sa akin. So, kailangan mo lang to fill upan, expenses or payment. Yan. So, akin is payment. Katapos, mapilapan mo lahat yan, i-continue mo na lang siya. So, okay, pagkatapos mo ma-continue, so rent payment ang nilagay natin, di na kailangan ng additional information, optional na siya. So, click mo lang yung type of transfer fee. And after that one, i-click mo na yung continue. So, click the continue. Ayan, i-review na yung ating transaction. So, yung mga details, kailangan tama siya lahat. Pag hindi siya magtugma, so wag mo na siya i-go. At saka, kailangan pa pala ng face recognition. So, sorry ha, tulog na ako dito. Ayan. So, face recognition na yung kailangan na hindi na siya fingerprint. So, pagkatapos ng face recognition, mag-successful na ang payment sa ating transaction.